Hindi ako pinibig. Yung mga ISIS no, sa atin. Dapat ganito ginagawa sa kanila. Mga katalsik! Tayo naman kamangyan! Hello guys! For today's video, samahan nyo akong mag-car wash like Ivana! Nangarap si Ivana, hubad na hubad, samantalang tayo balot na balot kasi malamig dito. So, samahan nyo ako guys, maglinis ng aking sasakyan. Joke lang, hindi ito sa akin. Wala pa tayong ganyan. Sobrang madali lang maglinis ng sasakyan, no? Nagtataka lang ako sa ibang OFW kapag naglilinis sila ng sasakyan. Yung parang naawa sila sa sarili nila. Ang dali-dali lang naman ito, wala pa tong 30 minutes. Ganun lang kabilis. Minsan may nakikita akong mga post sa Facebook, hindi madali ang buhay dito. Actually, totoo naman talaga hindi madali. Yung parang kinakaawaan nila yung sarili nila kasi nag-car wash sila, diba? Pero para sa akin, yung ganitong uri ng trabaho is very easy kasi mas malupit pa yung naranasan ko ibang trabaho kaysa dito, diba? Madali lang naman siya, parang naglalaro ka lang dito ng tubig. Tapos mong lagyan lang sabon, okay na yan! Basta after niya, makintabang sa sakyan ng amo mo. Gusto kong gayahin yung like Ivana. Hi sir, car wash po, 50 pesos lang. Oh my gosh, binibidyo ako ng kapitbahay namin. Kasi may nagko-construction dito sa may kapitbahay namin. Binibidyo nila ako ngayon. Kasi kayo kausap ko eh. Iba yung salita ko kaya siguro parang nagtataka sila. Ayan o, binibidyo niya ako kanina. Binibidyo niya ako. Yung kaibana no. Hi sir, car wash po, 50 pesos lang. Masarap siya mag-car, masarap, nakaka-enjoy. Pero buti na lang ngayon, hindi masyado malamig, pero hindi masyado yung, minsan kasi nangangatal na ako sa sobrang lamig, sa sobrang, nag-iiba na yung boses ko sa sobrang lamig. Pero ngayon, hindi naman masyado. Kaya dalawa lang yung suot ko. May problema ako, sobrang iksi nung pang-swipe natin, pang-swipe ba to? Dito sa salamin sa unahan. Hindi ko alam kung maaabot ko. Ang liit kasi ng mangyan. Hello kamangyan! Simula pala sa araw na to, tatawagin ko na kayong kamangyan kasi Mangyan Lea naman yung pangalan ko sa YT. So, lahat tayo kamangyan. Tapos na akong magtrabaho actually. Magmamap na lang ako. Yung boss ko umalis na, parang wala na ako masyadong gagawin. Siguro mamaya mag bla 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 na lang ako. pag maglilinis ka ng ganito, parang mangarap ka rin sana pag uwi mo may ganito ka na rin. Sana. Pero dahil laki naman ako sa hirap, hindi naman ako masyadong nangangarap ng sobrang yaman or sobrang ganitong sasakyan. Syempre, meron ka pang mas priority kaysa dito. Kaya tuloy lang ang buhay. Madali lang, sobrang dali ko lang to nililinis. Pag minadali ko talaga siya, siguro wala pang 15 minutes tapos ko na to. Kasi dito lang naman sa labas, yung sa loob, pinapalinis nila yan sa mga car wash talaga. At saka dito lang ako nagka-car wash kasi nandito kami sa sa bahay na walang dalawa kasi yung bahay nila, apat, pero dalawa lang lagi yung binabalik-balikan namin. Andito kami sa lugar na walang parking sa ilalim ng building. Kaya yung sasakyan nila lang nasa labas. Minsan parang dahil naiinip ako, ginagawa ako kasi nakikita ko madumi. Pero parang nasanay na sila na ginagawa mo. Pag madumi, parang expected na nila na dapat linisin mo. Naalala ko yung iba OFW. Parang hindi ko alam. Kasi kapag nag-abroad ka,
dapat handa yung isip mo, yung katawan mo, sa kung ano yung mangyayari sa iyo sa ibang bansa. Mahirapan ka man. Ako kasi sanay ako sa hirap. Sobrang dami mong pinagdaanan sa Pilipinas, 'di ba? Na sobrang hirap. Yung mga ganyang bagay, parang feeling ko hindi na ganun kahirap sa akin kasi may naranasan ako mas malala pa. May natrabaho akong mas mahirap pa. So, yung mga ganitong panis. One time isasama ko kayo sa loob ng bahay kung paano ako, kung ano yung ba yung nililinis ko. Kasi marami nagsasabi, ano ba daw yung trabaho ko dito sa China, masarap daw yung buhay ko, tapos, ano pa ba, nurse daw ako dito sa China, may asawa na daw ako dito, kaya sobrang tagal ko na. Pero hindi, marami ka lang talagang obligasyon at marami ka lang gustong tulungan, kaya nag-stay ka pa rin dito. Sorry, parang nagdodrama ako, dapat enjoy lang, ano ba naman to? Ginaya ko talaga yung basahan ni Ivana. Ay, nihaw. May nanonood sa ating janitor. Tinatawanan nila ako sa ginagawa ko. Kaya sabi ko, nihaw. Yung mga nakakakita sa akin na nagka-car wash, parang natutuwa sila, natatawa sila. Matatanda na dito ang mga janitor, mga lolo na. Minsan nakakaawa, minsan naaawa ako. Tapos makikita mo sila kumakain lang ng manto. Yung ano, manto wala yung lasa. Para siyang puto na matigas. Pero pag in-steam mo, malambot na yun. Minsan nakikita ko sila ganun lang kinakain. Okay na yun sa kanila kasi sanay sila. Sa atin kasi parang kanin naman. Kanin. Ang layo, hindi abot ng kamay ko. Yan. Masarap siguro may sasakyan ganito, no? Pero ano naman, parang ano lang. Basta hindi ako nangangarap ng sasakyan. I mean, kasi yung iba ay mag-iipon ako para makabila ko ng sasakyan. Sa bagay, iba-iba naman yung tao, di ba? Iba-ibang gusto, iba-ibang pangarap, iba-iba ng buhay. Yun, naabot ko. Marami akong naalala pag naggaganito ako. Yung trabaho mo sa Pilipinas. Dati. Dito na tayo sa kabila, ha. Wala tayo doon sa tapos na. Yun lang kadali. Diyos ko naman. Diba? Patapos ka na kaagad. Kuskus lang ulit. Kaya kayo, tayong mga OFW, pag ikaw mismo naawa sa sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Kasi, kailangan mo lumaban eh. Diba? Kailangan pag napagod ka, umiyak ka lang. Tapos matulog ka na sa gabi. Iyak ka muna bago ka matulog. I mean, kapag OFW ka, tapos nalungkot ka, tapos napagod ka, iyak ka lang sa gabi, tapos tulog mo, pagising mo sa umaga, malakas ka na ulit. Huwag ka mag-isip ng uuwi. Para na lang talaga pag binubugbog ka, diba? Binubugbog ka, tapos sobra-sobra sa oras yung trabaho mo. Ayun talaga. Magpatulong ka na kay Sir Rapitol po. Diba? Swertihan lang talaga kapag nasa ibang bansa ka. Kaya, I'm lucky naman na hindi ako nagaya sa iba na nasasaktan. Yung mapapauwi ka kasi sinasaktan ka ng amo mo. Yung hirap kaya mong tiisin yan eh. Pero yung ano, bayan, may tao na naman. Pag may tao, di ako makapagsalita. Ay, wala na tuloy yung sinasabi ko. Takot ako sa tao. Pag magsabi ko sa inyo, pag kayo lang kasama ko, madaldal ako. Ayan. Magbabanlaw na ako, guys. And I think I'm done. Ganun lang kabilis. Patay na. Spray ako ng tubig. Pinagtitingnan nila ako. Madalang kasi yung tao dito sa amin. Pag
pag umihi yung lalaki ganito. Pag ano, pag ihi na sila, no? Umihi yung lalaki, oh. Pag ihi na sila, pupunta na sila sa pader. Basa ako! Ganun sila, oh. Joke lang. Joke lang, kamangya. Kailangan ko lang pasayahin yung sarili ko. Nabubuang. May mga tao nag-aayos sila ng aircon. Ni hao. Ja. Can you say, hello Philippines? Då. Philippines. Filipin. Toy, say hello Philippines. You can say hello. Ni hao Philippines. Ja, Filipin. Napasalit ako sila na yun. Tapos sabi niya, hindi ko maintindihan, hindi ko alam. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, hindi ko alam. Ganyan ang gagawin ko ngayon pag yung mga Chinese patingin-tingin sa akin. Papasabihin ko, hello Philippines. Tatahimik na yun sila kapag sinabi mo, kanya say hello Philippines. Kasi alam na nila na English ka, na kailangan nila magsalita ng English. Pag ganun, parang maiilang na sila sa'yo. Kasi maraming mayaman dito. Hindi magaling mag-English. Parang takot sila. Kasi, iba yung salita nila eh. Parang talagang baloktutan talaga yung dila mo. Kasi, Chinese, di mo nga mabasa sulat nila eh. Kumpara sa ibang bansa, sa Italy, sa medyo nababasa mo pa. Kasi yung alphabet nila halos kapareho lang sa atin. Pero, dito parang guri-guri talaga. Guri-guring ganun. Hindi mo mababasa. Umalis na sila. Pag may kalabang ka, barilan, ganito gawin mo. Yung mga ISIS, no, sa atin. Dapat ganito ginagawa sa kanila. Tapos ako kay Ibana, doon naman tayo kay mga katalsik! Sa mga katalsik, talsik. Tapos na itodo ko, no, nasira cellphone ko. Ayan na, malapit na sa inyo. Mga katalsik! Natatawa ako doon eh. So tayo naman, kamangyan! Kamangyan. Parang yung yung gamot na kamangyan. Very easy. Sabi ko sa inyo, madali lang, di ba? Sobrang dali. Tudo ko. Spray ko sa cellphone. Diyos ko naman. Pero hindi naman siya tumama sa camera. Sa bandang gitna lang. Sana may sponsor tayo ng cellphone. Joke lang, guys. Joke lang. Pero pag tinataon niya, malay mo naman. Ang sarap maglaro ng tubig. Parang iniisip ko na naman pag uwi ko ng Pilipinas, magkakaroon din ako ng garden. Diba? Mga garden lang yung iniisip ko, ini-imagine ko, bahay garden. Pero yung sasakyan wala talaga. Pero malay mo naman, magkaroon. Hindi ko na isa-swipe yung meron. May pang gano'n naman yung sa Anong tawag doon? Kasi wala ako sasakyan eh. Yung gumaganon sa sa salamin. May pang gano'n naman sila, gano'n na lang ng posto. So yun lang guys, kailangan ko may gagawin pa ako sa loob pala. Meron pa akong hindi natapos doon. So bye bye. Thank you for watching. Shout out pala kay Ate Bel, happy birthday. Kay Beshi, kay Lisel, nasa Dubai siya. Hello sa iyo, I miss you na. Sana magkita ulit tayo. Sobrang dami nating bonding sa Pilipinas. Wish ko sana magkita ulit tayo
medyo nilalamig na ako, guys. Yung mga friend ko dito sa China, kay Ate Hazel, kay Ate G, puro mga ate kasama ko dito. Kay Beshi, Lisa, kay Sue, kay Mitch, kay Ate Elsie, kay Lema, yan, sila yung mga dati kong kasama dito. Ewan ko lang sana ngayong Pasko makasama ko sila. Ayun naman guys, tapos na ang ating car wash today. Sana may natutunan kayo bilang OFW at may natutunan kayo bilang car wash girl. Don't forget to subscribe and click the tiny bell para updated ka sa aking mga video.